Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Pakisabi nga po sa katabi nyo, good morning. Yan. Okay, sa ngalan po ng Panginoon, tayo po ay nagpapasalamat for this great opportunity again na tayo po ay makapagpuri sa Panginoon sa magitan po ng pagsamba natin sa isa't isa sa ating dakilang may kapal. Tayo po ay nasa dako na ng mensahe ng ating Panginoon. Patuloy na tatalakayin po natin ang ating tema sa buwan po ng January, reset. So lahat po ay kailangang i-reset natin for our new life. Again, lalo na po sa taong 2026. So bago po tayo magsimula ay tayo muna po ay umuko, tayo manalangin. Sa iyo, Ama, aming Diyos na dakila, muli po sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, Father. Tulungan niyo po kami, Father, na sa umagang ito ay kami ay patuloy na maging karapat-dapat sa iyo. Patuloy na makita ang iyong dakilang kalooban, Father. Lalo na po sa oras na ito, yung mensahe mo, kayo po magsalita sa amin. Kayo po magbigay sa amin ng mensahe para po ito ay magkaroon ng kapangyarihan sa bawat buhay po namin to transform our lives before you, Father. Ang iyong munting lingkod na muli ay gagamitin mo. Dalangin ko na alalayan mo siya, bigyan mo siya ng wisdom from your Father. Patuloy mo siyang gamitin mightily according to your will. Nawa, Ama, ang salita na mahahayag sa umagang ito na ilalagay mo sa kanyang bibig ay patuloy na ito'y kalooban mo, Father. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakamali, pagkakasala na nagawa po namin before you, Father. Pag sa magkagayon, kami lahat na yung mga anak ay patuloy na makita ang iyong dakilang kabutihan at kalooban at patuloy na masunod ito. Basa po kami ng Banal na Espiritu, alalayan kami, upang sa magkagayon, turuan kami para sa buhay po namin ay kayo po ang patuloy naming masunod, Ama. Tawa sa umagang ito ay maging kasiyahan mo na makita mo kami na yung mga anak ay sama-sama nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Ito po, Ama, ang aming samudalain. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Okay, ang ating pong paksa ay reset your minds. Tinalakay po ni kapatid na Richard yung reset your heart. Tama po ba? No? Reset your heart. Tinuro po niya dito yung magkaroon tayo ng bagong buhay, bagong puso. Hoping and praying mga bago na pong puso natin. Tingnan mo nga yung katabi mo uli. Yeah. Makikita kaya yung bagong puso? Okay. Ang ating pong teksto na makikita natin in Romans chapter 12 verse 2, isa lang pong verse yan. At ang sabi po sa verse na yan ay ito, dyan po natin kukunin yung mensahe natin. No? Parang, ayan. At huwag kayong makiayon sa sanglibutang ito, kundi baguhin ninyo ang inyong pag-isip upang inyong mapatunayan kung alin ang mabuti, kalugod-lugod, at kalooban ng Diyos. Purihin po ang salita po ng Diyos na siyang pagkukuhanan po natin ng mensahe po sa umaga ito. Mga kapatid ko po kay Kristo, marami po sa mga tao, even tayo po, na mga Kristiyano today, ay naniniwala sa ating Panginoong Yesukristo. Tama po ba? We believe that Jesus Christ is the Son of God. Pero sa pagkakataong ito, minsan dumarating sa punto ng buhay natin, parang pagod na tayo. No? Even na tayo po ay nakakilala sa Panginoon, pero dumarating sa punto ng buhay natin na parang nakakapagod. Pagod na pagod yung isip natin,
yung isipan natin, at parang punong-puno na ang ating mga kaisipan sa mga bagay na nakakapasok o pumapasok in our minds. At dahil po doon, iba't ibang klase yan. Kaya minsan nakakapagod na. At literally, ayon sa mga doctors, kapag ka ganun na tayo ay pagod na, marami na ang laman ng isip natin, worries, mga palaisipan, ay nagkakadepekto our minds. At kapag ka nakadepekto ang ating isipan, literally, ay dumarating sa punto na maaari nating itong ikamatay. Yung iba, napuputukan ng ugat sa ulo, yung iba po ay hindi na isasalba. But the rest, alam po ninyo, napakahalaga na meron tayong Kristo sa buhay. Sapagkat may pananampalataya tayo. Pero the problem that we encounter today in our lives, oo, may pananampalataya tayo, pero puno ng pag-alala, puno ng takot, puno ng panghihina ng kalooban at ng loob, at mga negatibong kaisipan. Yun ang mga bagay na minsan po sa buhay natin ang nagdadala. Para minsan ay pagod na tayo. And we want to surrender. Gusto na nating sumuko, gusto na nating bumigay. At even our salvation ay parang gusto na nating mawala sa buhay natin. Pero alam po ninyo mga kapatid ko po kay Kristo, hindi dahil mahina tayong Kristiyano, kundi dahil hindi pa tayo nakakapag-reset ng ating mga kaisipan. Mga kapatid. Yan po. Kaya po, sabi po ng Romans, sa binasa po natin kanina, ay makikita po natin, ito ay isang imbitasyon ng Diyos para sa isang spiritual na reset. Hindi para sirain po tayo, hindi upang wasakin tayo, kundi upang palakasin ang ating pananampalataya. Kaya po ang question natin sa umagang ito as part of our central proposition, paano natin maranasan ang isang panibagong lakas ng pananampalataya, lalo na sa taong ito? Tatlong bagay ang nais ko pong ipaglingkod sa inyo, mga kapatid ko po kay Kristo, na makukuha po natin doon sa pinaka-teksto po natin. Ang unang bagay ay a mind that refuses conformity. Ayon po doon sa sulat po ng Romans chapter 12 verse 2, makikita po natin yung salitang huwag kayong makiayon sa sanglibutang ito. So para magkaroon tayo ng tinatawag na a mind that refuses conformity, kailangan yung unang bahagi na sinabi ng Apostol Pablo sa kanyang mga kapatid sa Roma, huwag makiayon sa sanglibutang ito. Mahirap po. Kasi iba ho ang sanglibutan. Alam po ninyo, ang sanglibutan na hindi lang isang lugar. Ito ay sistema ng pag-iisip. Ano po ba ang sistema ng pag-iisip ng tao sa sanglibutang ito? Una, lagi natin naririnig, bahala na. Di ba? Yun ang mga salita ng mga tao dito sa mundo. Bahala na. Sarili muna. Minsan, wala na tayong pakialam sa iba. Puro sarili na lang natin. Ang iniisip natin o ang tao, yun na lang iniisip, puro sarili na lang. Bahala na. At wala nang pakialam. Minsan sinasabi natin, parang wala nang pakialam ang God sa atin. So, puro ganun mga klase ng mga kaisipan. Pero malinaw, ang utos, no? Malinaw po ang utos. Ito po ang sabi ng utos, huwag kayong makiayon. Ibig sabihin, ang sistema ng mundo ay hindi dapat sistema ng Kristiyano. Ibig sabihin, magkaiba ang sistema ng Kristiyano at ang sistema ng mundo. Kung ang mundo walang pakialam sa tao, ang Kristiyano may pakialam sa tao.
Kung ang mundo ay lagi niyang sinasabing bahala na, pero tayo, lagi tayong binabase ano ang kalooban ng ating Panginoon. No, yun yung pagkakaiba ng Kristiyano at ng mundo. Alam po ninyo ang ibig sabihin, huwag mong hayaang hulmahin. Yun po yung sabi, huwag mong hayaang hulmahin ng mundo ang paraan ng iyong pag-iisip. Ibig sabihin, yung ating number one na matutunan, kailangan nating i-refuse yung sinasabi ng mundo sa atin. Huwag nating hayaan yung mundo, hulmaan niya yung isip natin. At kapag nahulma na ang isip natin, yun yung ibubuhay natin. Laging sinasabi ng Biblia, ang nakikipagkaibigan sa mundo ay nakikipag-away sa Diyos. Ang umiibig sa mundo, hindi niya mahal ang Diyos. Yun ang sabi ng Biblia. Kaya maliwanag po, mga kapatid ko po kay Kristo sa umagang ito, ang hamon sa ating mga Kristiyano, huwag nating hayaan na hulmahan. O ibig sabihin, yung kaisipan ng mundo ay ilagay sa ating isipan. Kasi po pagka gano'n na mangyari, mapapahamak tayo. Kaya maliwanag po yung isang quotation. Masabi po niya ganito. If you don't intentionally shape your mind, the world will do it for you. Ibig sabihin, kung tayo ay hindi intentional o wala tayong adikain na tayo mismo yung isip natin ay maayos, ma-reset, at yung isipan natin ay puro positibo ang ilagay natin sa ating kaisipan at hindi natin kayang gawin to, ang sabi ng isang quotation, the world will do it for you. Ang mundo, gagawin yan para sa iyo. Ibig sabihin, ang mundo ang gagawa para sa iyo niyan. Okay? Siya maglalagay ng mga bagay na hindi mabuti sa iyong isipan. Siya yung magbibigay at mag-input in your mind ng mga negatibong bagay o mga basurang bagay para sa isipan mo. Kaya, sometimes, even Christian today, ay nagkakaroon ng ganitong klase ng mind. Kasi nga, nandito tayo sa mundo. Kaya nga, ang payo ni Pablo, huwag kang makiayon. And that is a command. Kasi alam ni Pablo, pagka tayo ay sumang-ayon sa mundo, magiging basura ang ating kaisipan. Kapag naging basura ang ating kaisipan, ibig sabihin nun, sabi nga kanita sa pag-aaral, puso, isip, no? Pagka puro negative aspect ang nasa mind, ang lalagay sa puso, negative, ang ibubuhay negative. Yun ang daloy. Kaya from minds ay kailangan ma-reset natin. Na-reset na natin ang puso natin, mare-reset pa yung isipan natin, yung action na gagawin natin ay mare-reset. Alam po ninyo, mayroon isang ilustrasyon, alam po ninyo yung esponja. Esponja, yung nung mamatay si Jesus, esponja yun di ba? Binigay sa kanya. Ang esponja, ang isip. Kung ano ang ilubog mo, yun ang sisipsipin mo. Ibig sabihin, kung araw-araw negatibo ang naririnig mo, negatibo rin ang lalabas sa'yo. Bibigyan ko to i-highlight ko to And this is a reality in life. Tingnan po ninyo, pansinin ninyo. Kapag ka ang tao, ang lagi niyang kasamang tao ay puro negative, balang araw, itong taong ito magiging negative na rin. Kung ano at sino ang kasama mo sa buhay, pagdating ng araw, magiging ganun ka rin. Ang puro isip mo, negative na lang. Okay po? Kaya nga, sa araw-araw, katulad ng ilustrasyon nito, kung yung esponja ay siyang linulubog mo, siya rin yung sipsipin mo. Maliwanag po ba yun? Nakuha po ninyo?
Kaya mahalaga sa buhay, i-reset natin ang mind. Kailangan, pati yung kasama, dapat laging positibo. Kasi puro pag negative ng negative yan, pati ikaw madadamay doon. Okay po? Kaya yun ang sinasabi po ng mensahe po natin today. Reset our minds. Ang sabi po ng isang Bible verse, sa Colossians chapter 2, verse 8, ay ganito ang sabi niya, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pangdaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga lituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. So patuloy na pinag-iingat ni Apostol Pablo ang mga anak ng Diyos. No? Sa mundong ito. Kasi ang mundo madaya. Mahusay. Lalo na sa mga philosophy. No? Kaya nga, kapag tayo ay nadaya doon, mahirap. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na yan, ang wika ng Biblia, ay hindi kay Kristo. Kaya nga po, sa umagang ito, my brothers and sisters in Christ, this year, 2026, ang tanong natin kanina, paano tayo mabubuhay? No? Patungo ng mundong ito ng 2026 na masaya. Pag masaya kasama mo, masaya ka. Tingnan mo uli katabi mo. Pag masaya yan lagi, at yan na lagi mong kasama, magiging masaya ka. Diba? Pero pagka laging malungkot ang kasama mo, the entire of your life, malungkot ka. Kaya ngayon, 2026, the challenge is this. And this is the challenge. Kung okay po sa inyo yan, enjoy ourselves on earth as a Christian today. Ang buhay maiksi lang. Ang buhay ay hindi mahaba, lalong umiiksi. Kaya nga minsan, pagka tayo may sakit na, minsan naisip na natin diba? Na parang di na tayo tatagal. Kaya isipin natin, kung maiksi lang ang buhay, enjoy mo na ang buhay. Magsaya ka sa mundong ito. Maglingkod ka ng masaya. Ipakita mo sa Diyos na masaya ka bilang kanyang anak. Alam mo pa, kapag nagiging masaya ka sa paglilingkod, yung lahat ng makakasama mo magiging masaya din. Hindi ka nangangaral, hindi ka nagsasalita, pero nakaka-impluwensya ka ng saya sa mga taong nakakasama mo. Sila din ay nagiging masaya dahil ikaw ay nakikita nila bilang anak ng Diyos ay masaya ka sa buhay. Kaya dadami ka. Dadami ang kaibigan mo. Bakit? Dadami ang tao na gusto kang makasama. Bakit? Dahil nakikita ka, itong taong ito masaya. Kahit may problema, masaya. Hindi mo makita ng problema. Ang daming problema, pero laging nakangiti. Ako, hahanapin ko yun. Sasama ako dun. Kasi sasaya din ang buhay ko. Pero pag ang tao lagi malungkot ang kasama mo, araw-araw parang lagi siyang pinagtakluban ng tadhana. Nako, uuwi kang malungkot. Matutulog kang malungkot. Nako kanya, this year, reset our minds. Brothers and sisters in Christ, enjoy your life on earth. Magsaya lang tayo. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Secondly, na sinabi ni Apostol Pablo in Romans chapter 12 verse 2, sabi niya ganito, a mind that experiences transformation. At yan ay sinabi mismo ni Apostol Pablo. Saan niya sinabi yan? Ang sabi niya ganito, kundi baguhin ninyo ang inyong pag-iisip. Kaya kanina sa Bible study ni Brother June, hindi pa pwede walang transformation.
Hindi pwede sabihin natin, ito yung kinagisnan ko. Ito yung natutunan ko. Ito yung kinalakhan ko. Sinabi ng pag-aaral kanina, iba-iba tayo, lahi. Iba-iba tayong probinsya. May galing Mindoro, may galing Pampanga, may galing Bicol, may Cavite, may Manila. May iba't ibang probinsya. May Negros, may Bisaya, may Bicol. Pero pinagsama-sama tayo dito because Christ is the center of our relationship to each other. Di ba? Kaya kailangan natin, ng isip natin, ma-experience niya yung tinatawag na transformation. It's time to reset our minds. Ang sabi ng Panginoon, baguhin mo yan. Kasi pag hindi mo binago ang pag-iisip mo until now, walang mangyayari sa iyo. Hindi ka lalago spiritually. Kaya, alam po ninyo, ang ibig sabihin ng baguhin, ang salitang baguhin ay, sa Grego ay metamorpho. Ano po? Ang ibig sabihin niyan, pagbabago mula sa loob, palabas. Nako niya? Ang ibig sabihin ng baguhin, doon sa sinabi ni Pablo, sa Greek, metaphor o metamorpho. Ang ibig sabihin niyan, yung mismong loob mo, mula sa loob, ay mayroong pagbabago, palabas. Ang problema today, sa mga tao, problema, baliktad. Mula sa labas, paloob. You know what is the difference? Imbes na tayong mga Kristiyano, palabas tayo, and sometimes, hindi naman lahat, sometimes, yung labas, paloob. Pero ang challenge ng Panginoon sa atin sa umagang ito, tayo palabas. Ibig sabihin, ikaw ay nakaka-impluwensya sa labas. Ngiti mo lang. Makaka-impluwensya na yan. Subukan yung ngumiti. Huwag naman yung walang tao, Baka ngingiti-ngiti ka, wala mag-isa. Mamaya makita ka, akala bali. Si Pastor, may tililing yata ito, Huwag naman ganon. Ako po, experience ko yan, Meron dito, kapatiran. Hindi ko sasabihin ang pangalan. Every time na siya ay dumadaan dito sa church, ang lagi ko lang bati sa kanya, good morning, sis. Nakangiti yan. Yun lang, wala na akong ibang sinasabi. Every time na dumaan siya, good morning, sis. Every day yun, Minsan, Sunday, good morning, sis. Sometimes, may sinabi ko, dinagdagan ko. Hi, sis, ang punta mo? Sumagot siya. And that is our first step. Pagsagot niya, sinagot ko uli. Sabi ko, minsan pasyal ka dito. Sagot niya, sige po. And you know, pumunta siya dito. At nung pumunta siya dito, hindi na umalis. Until now, nandito siya. Bakit? Ngiti, bati, simpleng paraan para maka-impluwensya ka ng ibang tao. Amen po ba doon? Di mo kailangang mag-preach ka na mag-preach. Subukan nyo to. Challenge lang. Ngayon 2026. Subukan mong lagi kang nakangiti at lagi kang masaya. Pag hindi tayo dumami dito. Wag tayong padala sa mundo. Kailangan kaya nga sabi ng metamorpho, pagbabago So we need transformation in our minds. Hindi pansamantala, kundi tuloy-tuloy. Ibig sabihin, masaya ka ngayon, bukas di na. Hindi. Tuloy-tuloy. Whatever happened, o circumstances in your life, ano man ang pangyayari, tuloy-tuloy ang saya mo. Walang pagbabago doon. May pera ka o wala, masaya ka. Tama ba? May pera ka o wala, masaya ka. Hindi yung pag may pera ka, doon ka lang masaya.
Pag wala ka ng pera, anak ng kabayo. Ay, sus, Mariosep. Ay, kung ano-ano nasasabi mo. Kasi wala kang pera. Hindi dapat ganon. Nakuha niyo yung ibig ko parating? Walang pagbabago sa anak ng Diyos, anuman na maging sirkumstansya sa buhay. Because the center of our lives is our Christ alone. Yun ang sinasabi po ng mensahe. Ang sabi po ng isang quotation ulit, God does not always change the storm. Nakuha niyo yun? Hindi naman nagbabago ang bagyo eh. Nagbabago ba? Pangalan lang nababago eh. Pero yung bagyo, ganun pa rin. Diba? Sometimes He changes or He changes the way you think in the storm. Yung bagyo, pare-pares yan. Pero sa atin, minsan, binabago tayo ng God how to treat the storm. Diba? Malakas man yan. Meron tayong ginagawang positibo sa bagyo. Diba? Gumagawa tayo ng paraan, kaya natin yan. Kasi yung isip natin, imbes na negative, kinukuha natin sa positive. Okay po. Ano man ang bagyo sa buhay, pero dahil binago ang isip natin, nakakaya nating ma-overcome yung bagyo. Hindi tayo yung, naku po, bagyo yan, mamamatay na tayo, bukas wala na tayo. Ang dami mo na sinabing mga negative. Lagi dito pa naman sa Pilipinas, ilan ang bagyo dumarating? Sangkatutak na bagyo. Kung anong isang katutak na bagyo, yun din sangkatutak na problema darating sa buhay natin. Kaya maliwanag sinabi ni Paul. Pakinggan nyo. Ephesians chapter 4, verse 23. Magbago kayo sa diwa ng inyong pag-iisip. Baguhin natin ngayon. Ano lang yan eh, mind-setting lang yan. Ngayon, 2026, tanong, kaya ba natin patayo ngayon itong taong ito? Kaya ba? Bakit? Bakit natin kaya? Pambihira, ang Diyos natin makapangyarihan. Isang salita lang nun, sabi nga niya, kayo mga planeta sa universe, hirera kayo mula sa, ano ba pinakaunang planeta? Mercury. Sunod, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Uranus. Wag na yun, kasi science yun eh. Hindi natin masunod-sunod yun eh. Dami nun eh. Di ba? Mabago, di ba? Kaya yung sinasabi po niya, magbago. Katulad ni David. Kilala niyo si David? Nawala. Kilala po ninyo si David? Si David, kinalaban niya giant. Tama po ba? Hello? Nandiyan pa kayo? Kinalaban niya sino kalaban ni David? Goliath. Gaano kalaki yon? Tingnan niyo ang pagkakaiba. Tingnan niyo po yung pagkakaiba ni Saul. Si Saul, kilala niyo Saul? Hari. Hari yon. Tingnan niyo siya, ano sinabi niya? Nung makita niya si Goliath, natakot na siya. Umupo na sa isang puno. Si Goliath, hamon ng hamon sa Israel. Sinong gusto lumaban sa inyo? Walang lumaban. Kahit yung mga kapatid ni Goliath ay nandun, walang lumaban. Walang naglokos lumaban sa Israel na labanan itong Goliath na ito na igante. Pero alam po ba ninyo, nung si David ay nandoon, iba ang naging set ng kanyang isipan. Bakit? Kasi ang sinabi niya ito, hindi ito laban ko. Nakuha niyo yung isip? Laban ito ng Panginoon. Nung ilinagay ni David yung salitang nasa isip niya, kakalabanin niya si Goliath, pero sinabi niya, hindi ko ito laban. Laban ito ng Panginoon. Ano nangyari? Nanalo? Nanalo. Yun yung positibo. Yun yung pag-iisip na nakakapagbigay ng impluwensya. Yun yung isip na nakakapagbigay ng halimbawa, nakakapag-transform ng life ng tao. At mismo yung tao na may isip ay nagtatransform. Bakit? Kasi positibo.
Mahalaga yung way of thinking. Yung positive. Kaya nung sinabi ni David, laban ng Diyos ito, hindi ko laban to. Sa buhay natin today, lahat ng laban ng buhay natin ay hindi natin laban. Laban ito ng Diyos. At tutulungan tayo ng Diyos na mananalo tayo dahil yun ang linagay sa isipan ng ating Panginoon. Dumating man yung problemang hindi mo inaasahan, dumating man yung pangyayari sa buhay mo na hindi mo gusto, dumating man sa buhay mo na nakakalungkot man, pero dahil binigyan tayo ng transformation minds, today, 2016, i-reset natin ito ngayon, positibo. Laban ito ng Diyos, hindi ko ito laban. Magtatagumpay tayo. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam po ninyo, ang reset ng isip ay nangyayari kapag pinipili mong magtiwala kahit hindi mo naintindihan. Sometimes, many Christians today and many people, hindi natin naintindihan bakit nangyayari ito sa buhay natin. Sometimes, nagugulat tayo, bakit ito nangyayari? Bakit kailangan ko magkasakit ng ganito? Bakit sa akin kailangan ito? Bakit kailangan mangyari sa pamilya ko ito? Bakit mangyari sa akin relasyon ito? Ang daming bagay na minsan hindi mo maintindihan sa buhay. Okay? Pero alam po ninyo, kapag ito ay binago natin, our mind setting, kukunin natin yung sabi ni David, hindi ko ito laban ito ng Panginoon, magtatagumpay tayo. Pinapalitan mo ang hindi ko kaya ng kaya ng Diyos. Minsan, kinakaya natin eh. Kahit hindi mo kaya, kinakaya mo. Ibigay mo sa God yan. Kasi kapag pilitin mo, nakakayanin mo yan, guguho ka. Yung para sa Diyos, ibigay mo ang para sa Diyos. Yung kaya mo, gawin mo. Yung hindi mo kaya, wag mong gawin. Ibigay mo sa Diyos yan, sapagkat kaya ng Diyos yan. Para maging panatag ka at maging payapa ka sa araw-araw. Kaya po, kasi kapag pinilit natin yung trabaho ng Diyos at tatrabahuin natin, mahirapan po tayo. Araw-araw mong binababad ang isip sa salita ng Diyos. Kapag gusto nating i-reset ang isip natin, kanina sa Bible study, kailangan natin ibabad ang isip natin sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ang tutulong sa atin para tayo ay baguhin sa isip, sa puso, at sa ating buong pagkatao. Number 3, na sinabi ni Paul in Romans chapter 12, verse 2, a mind that discerns God's will. Ang sabi po ng talata ay ganito, upang inyong mapatunayan kung alin ang mabuti, kalugod-lugod at kalooban ng Diyos. Ano daw yung dapat nating, yung discern na makita natin? Ang isip ay nadidiscern niya yung kung ano yung mabuti at kalugod-lugod at kalooban ng Diyos. Pagka ang anak ng Diyos ay may gantong klase ng isip, alam niya, nadidiscern niya, nakikita niya ano ang gusto ng God sa kanya. Alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, kapag nareset ang isip natin, hindi ka na basta-basta nadadala ng emosyon. Ulitin ko, i-highlight ko ito Karamihan, dito tayo bumabagsak. Kasi ang paglilingkod, hindi lahat but sometimes, mas yung emotion natin, nadadarang tayo, nadadala. Kapag nakaramdam tayo na parang tayo ay nag-iisa, parang inaapi tayo, o parang din natin kaya, yung emotion, minsan yun ang ilalife mo yun ang ibubuhay mo Pero kapag nabago isip natin, hindi basta-basta na tayo ay nadadala ng emosyon. Tandaan natin, minsan ang emosyon ang magdadala sa iyo sa kapahamakan.
Lagyan mo ng wisdom from God. Hindi puro emotion. Kaya pagka emotion, na-emote ka ng alam mo, yung taong ma-emotion, nako po, malungkutin yun. Kasi lahat na ano niya eh, yung sa emotion niya, bawat pangyayari, bawat makita, emotion. Kaya nadadarang po siya. Kaya kung kapag nareset natin ang isip natin, marunong ka nang maghintay. Marunong na tayong maghintay, hindi na tayo nagmamadali. Kasi alam natin in due time, perfect timing ng ating Panginoon. Marunong ka nang magtiwala sa ating Panginoong Diyos. 2026, the challenge sa ating lahat. Bigay natin sagad ng lahat ng 2026. Positibo. Ang sabi ng isang quotation, God's will is not always easy, but it is always right. Hindi madali ang kalooban ng Panginoon. Minsan masakit pa nga. But it is always right. Baka tandaan mo, it is always right. Kung ano ang kalooban ng Panginoon, yun ang tama. Maliwanag kasi sinasabi po na aklat ng mga awit, ang kapitulo po 143, ng verse niya 10. Turuan mo akong gawin ang iyong kalooban. Lagi natin sinasabi, God, kalooban mo ba to? Huwag yung puro emotion ka. Parang sa'yo na lang ang kalooban yun. Hindi lahat ng nararamdaman, tama. Minsan ikapapahamak natin yan. Yan ang sabi po ng Bible. Kapag malinaw ang isip, may kapayapaan kahit may problema. Tingnan nyo, subukan nyo, na-experience nyo na, pag-iisip nyo magulo. May kapayapaan ka ba? Lahat tayo naka-experience yan eh. Ako, madalas ko ma-experience niya eh. Pagka ang isip ko, magulo na. Hindi na ako makatulog sa gabi. Diba? Kung na-experience natin ito ng 2025, sa dami ng worries, sa dami ng mga problem na encounter natin, di ka na panatag. Diba? Wala kang kapayapaan. Yun ang sinasabi. Pero pag malinaw ang isip mo, positibo ang isip mo, o lagi kang may kapayapaan kahit may problema. Ano ba ito si ano? Ang dami-daming problema pero masaya. Payapa. Ba, nakakatulog pa ito ah. Di ba may mga ganun matatanda? Kahit may problema na. Minsan ang mga nanay, mga anak, ginaganyan nila eh. Pambira ito, batang ito. Dami-daming problema. Siya tulog na tulog. Eh paano? Hindi niya pinoproblema. Narinig nyo na yung ganon? Mga magulang natin? Ako narinig ko na sa nanay ko yun, sa tatay ko eh. Narinig mo din yan. Di ba? Eh, mga tatay, walang hinto sa problema. Eh, mga bata, tutulog-tulog. Kaya minsan, gusto pa sipain eh. Tutulog-tulog ka, dami na nga natin problema. Ikaw, tutulog-tulog ka pa ha. Wala silang iniisip eh. Kahit may problema ka eh. Di ba? And that is life. At yun yung gustong ibigay sa atin ng ating Panginoon today. Positibong pag-iisip. May problema ka man, pero payapa ka. May pag-asa kahit may luha. May lakas kahit pagod na. Di ba? Ako po, sabi ko sa akin may bahay, I'm so happy in my ministry today. Kasi pina-experience ng God sa akin, not only a local church, but provincial church, provincial ministry, and even in national ministry. Sabi ng asawa ko, mag-ano ka na, magbawas-bawas ka. Sabi ko sa kanya, sagot ko ganito, alam mo ma, kahit marami akong ministry na paikot sa akin, I'm so happy. Masaya ako eh. At dumating man ang pagkakataon, na ako'y kunin ng Panginoon, masaya ako. Kasi binigyan niya ako ng opportunity to do this. Kahit pagod yung katawan ko, pagod yung isip ko, pero masaya ako. At gusto kong gawin lahat ito kasi this is a great opportunity to me. Nako nyo, kahit pagod ka, pero malakas ka. Sabi niya,
Kahit nga minsan nakukumpay na ako eh. Paulit-ulit na lang ako nakukumpay eh. Di ba? Pero pagkatapos ng pinagaling ng Panginoon, eto na naman. Go na naman. Kasi masaya ka. Nako niya? Nandiyan pa kayo? Pinapakinggan nyo yung istorya. Okay, masaya tayo. Ang ibig ko lang iparating, please, 2026, welcome natin with our smile. Ngiti. Yan. Ngitian mo ang katabi mo. Sige nga, ngitian mo. Yan. Ngumiti ka. Ngitian mo yan. Pag lagi mong iningitian yan, magiging kaibigan mo yan. Okay? Ang malinaw na isip ay nagbubunga ng matatag na pananampalataya. Tama? Amen? Pag malinaw lagi isip mo, tumitibay ang iyong pananampalataya. My conclusion. Mga kapatid ko po kay Kristo. Ang sagot sa pagod ng puso ay hindi takasan ng problema. Sometimes this is a problem. Pag marami ng problema, gusto mo na takasan. Yung iba, they want to kill themselves because they want to escape the problem. Kaya maraming mga tao ngayon today, to the whole world, maraming mga kabataan nang nagpapakamatay because they want to escape the problem. Maraming mga tao ngayon, not only the young people, even adults, gusto nilang takasan ng problema. Ayaw nilang mag-isip. Hindi nila kayang mag-isip. Punong-puno na ang kanilang kaisipan ng mga basura na galing sa mundo. Kaya hindi nila kaya. Kaya wala silang kapayapaan. Wala silang kapanatagan. Dahil punong-puno ang isip ng mga bagay na hindi maganda sa buhay. At hindi nila kaya yon. But today, the challenge of this message, my brothers and sisters in Christ, reset our minds. Lagay natin ang salita ng Diyos sa isip natin. Positibo na pananaw sa buhay. Tiyak, magkakaroon ka ng kapayapaan at kapanatagan sa buhay. Huwag mong tatakasan ng problema. Harapin mo. Huwag mo siyang tatalikuran. Harapin mo hanggang dumating ang pagkakataong makita mo na ang God ay kasama mo sa laban ng iyong buhay. I-reset po natin ang ating mga isipan. Please, my brothers and sisters in Christ, this year 2026, the challenge of every one of us today, transform our minds in a positive way. Ako naniniwala na tutulungan tayo ng dakilang may kapal. Na sa buhay na ito ay maramdaman mo ang tunay na saya bilang anak ng Diyos. Muli po, maraming po salamat sa inyo at pagpalain tayo ng dakilang may kapal. Happy New Year po sa inyong lahat. God bless us all.